umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Salamat po Panginoon sa inyong dakilang biyaya at pagbigay sa amin ng itong panibagong araw upang makaroon po kami ng banal na fellowship sa pangalan ng Panginoon, kasama po yung mga minamahal po namin na kapatiran. Samahan niyo po kami sa itong banal na fellowship sa aming pagkikinig ng inyong banal na salita, sa aming pagkikibahagi ng pagpapatotoo patungkol sa pagkilos ng Panginoon sa bawat isa sa amin. Natapos na po ang unang batch ng summer retreat at maraming naliligaw na kaluluwa ay nakinig ng lumapit sa inyo at nakinig ng salita ng Ebanghelyo. Gaganapin pa namin po ang pangalawang batch ng summer retreat. Patuloy niyo po kaming gabayan at tulungan upang makakita po kami ng dakilang pakilos ng Panginoon sa pamamagitan ng itong dakilang gawain. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito upang mahikayat po namin ng maraming naliligaw na kaluluwa sa mga mahal po namin sa buhay. Mauna po kayong kumilos sa puso ng mga kapatiran na naghahanda para sa itong dakilang gawain at sa puso ng mga iniimbitahan po namin sa itong summer retreat. Sa lahat po ng aming ginagawa, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Juan chapter 4, verse 16. So, Juan chapter 4, verse 16. So, mula 16 po hanggang 19. So, Juan chapter 4, mula 16 hanggang 19. So, babasahin ko po itong apat na talata. So, sinabi sa kanya ni Jesus, "Umalis ka na, tawagin mo ang inyong asawa at bumalik ka dito." Ang babae ay sumagot sa kanya, "Wala akong asawa." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tama ang sinabi mo, wala akong asawa. Sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mong ito." Verse 19, sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta." So, ilang linggo po nakaraan, so ginawa kong topic, ito po yung topic ko po sa isang sermon sa linggo, isang Samaritana. So, hindi po natapos, kaya ngayon po ay pangalawang session sa same chapter, same title po. Pero, so yung last sermon sa session, John chapter 4 ay pinag-usapan po natin ay tungkol sa tubig. Kasi yung babaeng ito, Samaritana, ay so pumunta po dito upang so umigip ng tubig. Doon po nag-usap sila ni Jesucristo. So, verse 13 po, verse 13. Sumagot si Jesus sa kanya, "Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig
tungo sa buhay na walang hanggan. Verse 15 po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako'y hindi na mauhaw o pumarito pa upang umigib. So, dalawang mahalagang topic po dito. Unang topic po ay tubig. So, pangalawang topic ay asawa. Ito po yung dalawang topic na ginamit po ni Jesus sa kanyang evangelism. So, yung una po ay tubig. So, dito po, nakikita po natin ang tubig na gusto ng Diyos ibigay sa itong babae, saka yung tubig na gusto ng itong hinahanap ng itong babae ay ibang uri ng tubig. Yung tubig na gusto ni Jesus ibigay sa kanya ay hindi po makamundong, makalupang tubig, hindi po mga literal na tubig. Sabi doon sa verse 14, ang tubig na aking ibibigay sa kanya, yung tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Anong klaseng tubig po ito? Yung tubig po ito, hindi po ito mga literal na tubig. So, hindi po ito mga physical na tubig. Ito po ay so, pinag-usapan pa natin, ito po yung banal na spirito po ay magbubukal mula sa trono ng Diyos. Yung tubig po ito ay banal na spirito, nanggagaling sa Diyos. Kaya, so John chapter 7, tingnan po natin, John chapter 7, verse 37. John chapter 7, verse 37. Nang huling araw ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw nang nagsasabi, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. 39, unit ito ay sinasabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa ipinakakaloob ang Espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Yung tubig po ito, mga tubig na buhay. So, ilog ng tubig ng buhay o buhay na tubig ay tumutukoy sa Holy Spirit, Espiritu. Pero yung tubig na hinahanap ng Samaritana kay Jesus ay physical na tubig. Physical na tubig. So, last Friday and Saturday, nagkaroon po ng recollection ng high school. Recollection ng high school dito. So, Balele High School. Sa Friday, grade 12, and Saturday, grade 10. So, grade 12 po, almost 100 na student ay sumama dito. So, grade 10, almost 220 ay sumama po dito. So, tatlong session, mga ginawa ko po itong mga mini Bible seminar. Ginawa ko itong mini Bible seminar, kaya 1.5 hours, 3 session. So, tinapos ko po yung mga mahalagang topic sa Bible seminar. So, mga kulang po yung oras, 3 session. Tapos, 1 oras kalahati kulang po para sa buong Bible seminar. Pero kahit papaano, so yung Ebanghelyo, Gospel po, ipinahayag po sa kanila. So, magandang chance po ito para sa atin, para kahit papaano, mabigyan sila ng chance na makinig ng Ebanghelyo. So, di ko alam kung ilan po sila ay babalik po dito.
So, yung unang introduction po sa kanila ay ganitong mga pyramid. 1, 2, 3, 4, 5. Ito po ay Maslow. Maslow's ay, so, hierarchy, Maslow's yung hierarchy needs. Ito po yung mga psychologist, Maslow. So, sinabi po niya, meron pong mga needs sa mga tao, needs sa 5 level ng needs kailangan sa sa mga tao. Yung pinaka basic needs ay physical needs, okay? Physical needs, katulad po ng ano po yung kailangan para sa ating katawan? Ano po yung kailangan para mabuhay tayo? Okay? So, yung air muna, di ba? Breathing air. Tapos, ano pa po? Pagkain. Tapos, water. Tapos, pagpagod? Sa gabi? Sleep. Kung walang tulog, pwede mabuhay? So, hindi pwede. Ganito po, mga air, pagkain, tubig, mga sleep, yung tulog. Ito po yung kailangan, basic needs or physical, physiological needs sa katawan po natin. Yung second level po ay safety. Safety needs. Okay. Katulad po ng ano po, safety needs. So, bahay. Okay? May bahay. Okay. Tapos, yung guardia, yung guard, yung bakod, yung security, so needs po yung kailangan po natin. Para hindi pumasok po yung mga magnanakaw. So, safety needs, ito din po yung mahalaga, yung house. O guard. Okay? So, bakit maraming guardia? Okay? So, bakod. Mga barbed wire, bakit kailangan po yung mga barbed wire? Okay? Kasi pumapasok po yung mga hayop, aso. Okay? Yung pataas ng level po ay social belongings. Ito po yung mga hindi nakikita. Ito, hanggang dito po, dalawang kategory ay nakikita. Mga nakikitang bagay. Pero mula dito po, social belonging ay hindi nakikita. So, yung mga connection sa mga tao, fellowship. So, family o friend, kahit tao sila, pero ang mahalaga po dito ay connection, yung belongings, social belongings. So, kung kahit may pagkain tayo, kahit may pagkain, tubig, o bahay, masaya po ba tayo kung meron ganong bagay lang? So, hindi pa masaya, may kulang pa. Kailangan po yung connection o intimacy or belongings. Family, friends. Ito po yung mas mataas na level. Dito ay esteem. Magmula dito po, mas mataas yung needs, yung mga achievement, yung academic achievement. Gusto po nila maging honor. Gusto nila maging matupad po yung kanilang pangarap, dream. So, achievement. Ito po yung mga mas mataas na level. Pero yung pinakamataas na level po ito ay, sabi po niya, ay yung self-actualization. Self-actualization po ay patungkol, ganito po. Okay? Sino ako? Who am I? Okay? Who am I? Okay.
desire to become the most. Desire to become the most one can be. Okay. Desire to become the most one can be. In other words, desire to become one is meant to be. God has purpose. Ang Diyos po ay may layunin sa kanyang creation. So, ginawa ko ang nilikha ng Diyos ang tao para sa itong purpose. Yun po yung meaning. Okay. Meaning. Ito po yung sense of meaning. Meaning and purpose. Step 1, 2, 3, 4. So, pwede po matupad sa mundong ito sa pamamagitan ng mga good job, so malaking kita, o good relationship sa mga family bonding, o mga friendship, o self-achievement. So, kung matalino ka, so mas madali ma-achieve mo yung mga pangarap mo. So, pwede po hanggang dito sa mundo kung masipag ka sa inyong mga ginagawa mo. Pero ito, pinaka-top. Sino po yung magbigay ng sagot dito? Ang Diyos. Okay, ang Diyos. Sabi po ng Diyos dito, sino mang mauhaw, anong klaseng uhaw po ito? Okay. Karamihan po ng mga tao, kapag nahirapan po sila dito, halimbawa, kung walang pagkain, kung gutom na gutom sila, pwede po sila mag-isip tungkol dito? So, mahirap. Kung gutom po tayo, ano ang hinahanap natin? Trabaho. Kung walang trabaho, walang pagkain. Ito yung basic needs so ito po yung kailangan ma-meet po natin. Kaya kung dito po nahirapan, maraming tao po ay dito po nahirapan. Nahirapan po sila sa trabaho o nahirapan sila dahil sa bahay o nahirapan sila sa mga fellowship, mga communication, relationship sa mga tao. Kung dito po nahirapan po, mahirap isipin po dito. Kung sino ako, ano ang purpose ng buhay ko dahil lubok na lubok sila sa mga problema dito. Katulad ng itong Samaritana. Kaya sinasabi po ni Jesus, ako ang tubig ng buhay. So, gusto kong magbigay sa inyo ng tubig na ito. Kung sino mang uminom ng tubig na ito, hindi na mauhaw pa magpakailanman. Gusto ng Diyos ibigay sa itong babae, ito. Pero ang babaeng ito, yung Samaritana, ano pang hinahanap? Ito pa hinahanap. Yung mga material na blessing, yung material na bagay, yun pa rin hinahanap sa Diyos. Panginoon, pagod ako sa pag-iip. Kaya sana ibigay mo itong tubig sa akin para hindi na ako kailangan umigip. Dito pa rin umiikot. Yung tagpo ng isip ng itong Samaritana, dito po umiikot. Pero ang gusto ng Diyos ibigay sa atin ay ito. Okay? Yung buhay na walang hanggan. Sa itong mga 5 level, saan po kayo nahirapan ngayon? Okay? Saan po tayo nahirapan sa itong 5 na level? Ano po ba yung tanong po natin sa itong 5 level? Okay. Nahirapan po ba tayo doon sa mga physical needs? Okay. Nahirapan po ba tayo doon sa mga safety, security needs? O nahirapan po ba tayo sa mga social belongings, family, relationship, yung friends, relationship, o mga communications sa trabaho? Doon po kayo nahirapan ngayon? Or achievement. Okay. Yung pangarap ko, paano ma-achieve ko yung pangarap ko? Marami akong mga dream.
O pinag-isipan po natin yung pinaka-top level ng needs? Sino ako? Ano ang purpose ng buhay ko? So, balik po tayo sa John chapter 4. Verse 15. Chapter 4, verse 15. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako ay hindi na mauuhaw o pumarito pa upang umigip. Itong Samaritana po ay kung mayroong ganitong tubig na hindi na mauuhaw pa, sana mayroong ganito. Okay? So, minsan po nag-isitin po ako, sana kung may pagkain na isang beses lang, parang isang tablet lang, busog agad. Tapos 1 month, hindi na kailangan kumain pa. Kung meron ganong mga tablet ng pagkain sana. Okay. Kasi pagod tayo pagluluto. Yung nanay, pagod po kayo pagluluto. Araw-araw. Okay. Pagkatapos ng almusal, anong menu? Tanghalian. Pagkatapos ng tanghalian, anong menu? Hapunan. Okay. Anong menu bukas? Okay. Parang umiigib yung babaeng ito ng tubig araw-araw. Kung meron ganong pagkain na hindi na mauuhaw pa, sana meron. Ibigay ng Diyos sa akin ganon. Sana walang sakit. Malakas yung katawan. Kapag may sakit, okay, kailangan pa uminom ng gamot, magpa-check up. Yung ating katawan, so sa condition po natin, unti-unti nahihina yung ating katawan o lumalakas yung ating katawan habang lumilipas yung panahon. Yung kabataan, so lumalakas. Pero yung mga nanay-tatay dito, lumalakas po ba kayo? O unti-unti nagiging lobat? Unti-unti nagiging lobat. Kahit charging, dati kapag full charge na, medyo matagal. Pero ngayon, kahit naka-charge na, madaling lobat. Kailangan palitan battery. Paano? Pwede ba palitan yung battery? Sana meron po tayong ganitong mga tubig na pag once na uminom ng ganitong tubig, hindi na mauuhaw pa. Pag once na kumain ng pagkain, hindi na magugutom pa. Pagod tayo sa pag-igib, pagluto, paghanda ng pagkain, paghanda ng trabaho. Okay. Kaya hindi po naintindihan ng itong babae yung sinasabi ni Jesus. Kaya binago ni Jesus yung topic. Yung unang topic ay okay na. Yung pangalawang topic po ay verse 16. Sinabi sa kanya ni Jesus, umalis ka na, tawagin mo ang inyong asawa. Bumalik ka dito. So bigla po ito, bigla nag-change. So binago ni Jesus yung topic. Bigla. Dahil hindi po naintindihan po ni Samaritana yung message ni Jesus. Pagdating po ng itong asawa, nagulat po yung babaeng ito, nagulat. Okay. Nung binanggit po ni Jesus yung asawa, tawagin mo yung asawa, tinamahan siya, tinamahan. Dahil, 17, ang babae ay sumagot sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sinabi mo, wala akong asawa. Nagulat po yung babaeng ito. Nagtaka po siya, bakit binanggit ni Jesus yung patungkol sa asawa? Kaya, yung una niyang sagot, wala akong asawa. Pero, dito po, may history ng itong babae. History. Parang gusto niya itago.
gusto niya itago yung kanyang history. Wala akong asawa. Pero alam ni Jesus yung kanyang history, background story, verse 18, sapagkat nakaroon ka na ng 5 asawa at kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mong ito. Isang nakakahiyang background, nakakahiyang storya ay alam ni Jesus. Okay. Nakaroon ka ng ilang asawa? 5 asawa. So kapag 5 asawa, so may idea po tayo kung anong klaseng buhay. Okay. So dito po, kaya yung kasama po niya ngayon ay pang-6 na lalaki. Pero hindi po siya tinatawag na asawa. Live-in na lang. Live-in together. Live-in together pa lang, pero hindi pa tinawag na asawa. So, meron pong meaning po ng asawa. Bakit bigla binago ni Jesus yung topic po ito? Dahil para makilala po ng babaeng ito kung sino si Jesucristo. Alam na ni Jesus yung lahat ng story ng babaeng ito, kaya doon po nagtaka po siya. So bakit? Sino ito? Anong klaseng taong ito? Alam niya lahat. Lahat ng buhay ko dati. 5 asawa. 5. Eksakto po, eksakto. Pag marami, so maaari po 'di ba yung 3 o 4 o 5. Maaari po hindi malinaw. Pero si Jesus ay eksakto alam kung ilan talaga yung dati niyang asawa. 5. Yung buong buhay ng babaeng ito, alam ni Jesus yung buong buhay. Asawa po ay maraming mga Bible story sa Biblia ay patungkol sa mga asawa o yung babaeng balo. So, tapos, yung meron pong secret doon po sa husband and wife. Okay? Husband and wife, ito po yung isang napagagandang mga structure o sistema na nilikha ng Diyos. Maraming mga lesson po doon sa family, husband and wife, maraming mga message po doon sa husband-wife. Okay. Kaya nung nabanggit po ni Jesus yung sinabi ni Jesus, tawagin mo yung asawa, na sinabi ng Samaritana, wala akong asawa. Okay. Wala akong asawa. Ibig sabihin, hindi ako kontento sa buhay. Wala akong pag-asa. Yung asawa po dito meaning ay pag-asa. Pag-asa. O kagalakan. Pag-asa. Wala akong hope. Sa unang asawa, may problema. Walang kontento. Doon sa pangalawang asawa, walang kontento pa rin. Hindi pa rin kontento. Doon sa pangatlong asawa, hindi pa rin kontento. Doon sa pangapat na asawa, hindi pa rin kontento. Panglimang asawa, hindi pa rin kontento. Walang tunay na kasiyahan dito sa lupa. Etong mga kasama po ngayon ay hindi pa rin asawa ko. Hindi pa ako na kontento sa itong lalaki. Wala akong hope. So, umamin po siya. Yung babaeng ito ay umamin sa harap ni Jesucristo. Wala akong hope. Very simple. Pero doon po, napansin po ng babaeng ito kung sino si Jesucristo. Isaiah chapter 54, pumunta po tayo sa Isaiah chapter 54. Verse 1. Isaiah chapter 54, verse 1.
Isaiah chapter 54 ay isang mahalagang chapter po sa Isaias. So, ilang verses po, babasahin ko po. Umawit ka, o baok, ikaw na hindi nanganak. Ikaw ay biglang umawit. At sumigaw ng malakas, ikaw na hindi nakaranas ng hirap sa panganak. Sapagkat ang mga anak ng babaeng iniwan ay magiging higit na marami kaysa mga anak ng may asawa, sabi ng Panginoon. So, umawit ka, o baok. Yung baok, anong ibig sabihin ng baok? So, katulad po ni Sarah, si Sarah po, di ba, baok. Hindi po siya nakapang-anak hanggang 8 years. Okay. Pero si Isaac po ipinanganak sa pamamagitan po ni Sarah. Yung Sarah po ay baok siya. Walang imposible po na manganak si Sarah. Okay. Yung baok ay isang babae na hindi po makapang-anak. Okay. Pero bakit umawit ka, sabi ng Diyos. Okay. Ikaw na hindi nanganak. So, ibig sabihin, wala pang anak. Walang hope. Okay. Ikaw ay biglang umawi, sumigaw ng malakas. Ikaw na hindi nakaranas ng hirap sa panganak. Sapagkat, ang mga anak ng babaeng iniwan ay magiging higit na mas marami kaysa mga anak ng may asawa, sabi ng Panginoon. Verse 2, palawakin mo ang lugar na inyong tolda at ilatlat mo ang mga tabing ng inyong mga tahanan. Huwag kang umurong, habaan mo ang inyong lubid at patibain mo ang inyong mga tulos. So, itong verse 2 po ay ito po yung tema, main verse po sa inauguration ng Latching Building. Naalala niyo po ba? Sa inauguration po ng Latching Building, so doon po sa may photo zone, ito yung verse, Isaiah chapter 54 verse 2 ay nakasulat doon. Palawakin mo ang lugar na inyong tolda. Palawakin yung lugar na inyong tolda. Kailangan mas malaking tolda dahil padami yung mga anak. Kailangan ihanda yung mga mas malaking tolda, mas malaking tiraan. Dahil maraming anak ay ibibigay ng Diyos. So, dating baok, wala pang anak. Bakit kailangan? Pero ito po yung promise po ng Diyos, pangako ng Diyos. So, palawakin mo ang lugar na iyong tolda. Verse 3, sapagkat ikaw ay kakalat ng malayo sa kanan at sa kaliwa at aangkinin ng inyong lahi ang mga bansa at patitirahan ang mga bayang iba. Ito po yung promise tungkol po sa restoration ng bansang Israel. Promise po ito. Okay. Israel ay parang isang baok na babae, pero manganak ng marami. Yun po yung promise. Verse 5, sapagkat ang lumalang sa iyo ay iyong asawa. Sino daw yung asawa? Ang lumalang sa iyo, Creator, yun ang asawa mo. Creator. Creator. Your maker is your husband. Your maker. Ibig sabihin, kahit walang asawa, may hope, may pag-asa pa? Yes, may pag-asa. Yung tunay na pag-asa ay hindi yung tao. Yung tunay na kaligayahan o kasiyahan ay wala doon sa tao. 5 asawa, unang asawa, pangalawang asawa. Yung 5 asawa ay hindi po pag-asa. Hindi po naging pag-asa po sila sa itong Samaritana. Yung pang-6 na lalaki, hindi rin po pag-asa o hindi rin po kaligayahan sa itong Samaritana. Wala akong asawa. Tama ang sinabi mo. Ang lumalang sa iyo ay inyong asawa. Verse 6,
sapagkat tinawag ka ng Panginoon gaya ng asawang kinalimutan. At nagdadalamhati ang Espiritu parang asawa ng kabataan nang siya'y itakwil, sabi ng inyong Diyos. So, kinalimutan ka, parang ikaw ay isang asawang kinalimutan. Isang asawang itinakwil, itinabi ng mga tao. Pero ako ay inyong asawa. Ako ang inyong pag-asa. Ako ang inyong kaligayahan. Huwag kang magtiwala sa tao, huwag kang umasa sa tao, sa akin ka lang umasa at magtiwala. Verse 7 and 8 po, 7 and 8. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa ilang sandali ay kinalimutan kita, ngunit titipunin kita sa pamamagitan ng malaking pagkahabak. Sa nag-uumapaw na puot ng sandali, ay ikinlubuli ko ang aking mukha sa iyo, ngunit kinaawaan kita sa pamamagitan ng walang hanggang kagandang loob, sabi ng Panginoon na inyong manunubos. Your Redeemer, your Maker, walang hanggang malaking pagkahabak, walang hanggang kagandang loob. Okay? Kinaawitan kita, kinaawaan kita, naawa siya sa akin. Pagkahabak, walang hanggang kagandang loob. So, Redeemer, my Maker, my Creator, siya po yung tunay na pag-asa po natin. 2 Corinthians chapter 11. Pangalawang Korinto chapter 11. Verse 2. Second Corinthians chapter 11 verse 2, ako ay nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na panibukho sapagkat kayo'y itinakda kong mapang-asawa ng isang lalaki, na kayo ay may harap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. So, mapang-asawa ng isang lalaki. Sino po ito? Si Kristo. Sino po yung malinis na birhen? Sino po yung mga babaeng ikakasal? Church. Okay. Yung babaeng ikakasal ay iglesia. Yung malinis na birhen. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, kayo, yung mga kapatiran, brothers, sisters, may harap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Babaeng ikakasal. Ito po yung iglesia, church. Yung si Kristo po ay lalaking ikakasal. Kaya yung ating yung mga family relation, mga husband and wife, ay isang napakagandang shadow. Napakahalagang shadow po patungkol sa ating Creator at sa atin. Ang lumalang sa iyo ay iyong asawa, yung mga nilikha ng Diyos. Tapos, si Kristo ay ulo ng iglesia, yung lalaking ikakasal, yung iglesia ay body of Christ, ay babaeng ikakasal. So, Ephesos chapter 5 verse 22. Ephesos chapter 5 verse 22. Mga
mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo, na ulo ng iglesia, ay siya ang tagapagligtas ng katawan. Kaya asawang babae, asawang lalaki. Okay. Yun po yung simbolo ni Jesucristo, ulo ng iglesia, saka yung katawan ni Kristo. Verse 32, ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. So, lahat po ng mga human relationship, okay, lahat po ng mga relationship po natin, mga husband and wife, and father and mother, children, yung family. Bakit ginawa ng Diyos ganitong sistema sa buhay ng tao? Bakit hinahaya ng Diyos na mga marriage, so isang lalaki, babae, mag-asawa, tapos manganak po sila, yung parents and children? Anong kailangan po natin matutunan doon? Maraming mahalagang lesson ay kailangan po natin matutunan doon about love, about respect. Bilang husband and wife, so ano po yung kailangan po natin gawin dito? Anong mga lesson po dito? So yung ulo ay nag-alaga ng katawan. Okay? Yung ulo ay nag-ingat ng katawan, may concern. Ganun din po, yung asawang lalaki ay dapat mangmahal, mag-ingat sa asawang babae. Yung asawang babae po ay bilang katawan, dapat sumunod sa ulo, respect, obey, respect sa ulo. Yun po yung kailangan po natin matutunan. Yung parents and children, ano po yung kailangan po natin matutunan po doon? Okay? Yung children, respect your mother and father. Okay. Yung parents po, isang malaking blessing po ay pagiging parents. So, yung testimony ko rin po ito. Okay. So, mula nung ipinanganak yung dalawang anak ko, so na-experience ko po yung pag-ibig ng unconditional love. Kahit hindi perfecto, kahit konting portion lang, pero na-experience ko po yung pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos sa atin, unconditional love. Okay. Dakilang pag-ibig po yan. Kahit patuloy nagbibigay-bigay, pero hindi po inaasahan yung kapalit. Yung parents po ba nanghihingi ng mga payment sa mga anak? Bayaran mo yung kinain mo hanggang ngayon. Bayaran mo yung mga, so one day 100 pesos. Ilang araw ngayon sa bahay ko. Bayaran mo yung mga room rates. Yung damit mo, bayaran mo. Meron po ba ganun? So wala. Lahat ay libre. Libre lang ibinibigay ng magulang sa mga anak. Love. Okay. Unconditional. Okay. So sa lahat po ng mga magulang, so ibinibigay ng Diyos, itinatanim po ng Diyos sa lahat ng magulang, ganong mga pag-ibig. Pero kapag first time po sa mga parenting, so marami pa kulang, hindi pa marunong maayos, hindi po marunong kung paano magpalaki ng mga bata. Kaya minsan nagagali, sumisigaw. Okay. Pero unti-unti, so natutunan po natin kung ano ang tamang care. Okay. Nandiyan na yung pag-ibig. Pero, so paano? Paano turuan yung mga bata ng tama? Okay. Bilang magulang, so marami din po, so natutunan. Yung mga children, so kailangan matuto silang sumunod, obedience. Kailangan po nila matutong
gumalang, respect, sa mga family relationship, husband and wife, and parents and children. So maraming mga mahalagang lesson. So kailangan po natin matutunan. Yun po yung purpose ng Diyos. So Galatia chapter 4. Galatia chapter 4. Chapter 4 verse 21. Sabihin ninyo sa akin, kayong nagnanais magpa sa ilalim ng kautusan. Hindi ba ninyo naririnig ang kautusan? Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nakaroon ng 2 anak, isa mula sa aliping babae at ang isa ay babaeng malaya. Si Abraham po ay 2 anak, isa mula sa aliping babae. Sino po ito? So, yung babaeng babae, Hagar. Okay? So yung anak, sino po yung anak? Ishmael. Tapos isa mula sa babaeng malaya. Sino ito? Sarah. Ito po ay Isaac. Okay. So may story po dito. So nung ipinangako ng Diyos kay Abraham na gagawin kitang isang malaking bansa. Okay. Gagawin kitang isang malaking bansa. 75 years na si Abraham. Yung kanyang asawa si Sarah, 65 years na. Baok pa. So, may walang possibility. Imposible po na mga anak makaroon ng malaking bansa. Pero, kaya, habang tumatagal po, mga 75 years na si Abraham, pumunta po siya sa lupain ng Kanaan, naghintay, 5 years naghintay, mga 10 years hintay, wait, 85 years na, wala pang anak. Kaya may tanong po si Abraham, paano matutupad po yung pangako ng Diyos? Matanda na ako, 85 years na, yung malaking bansa, paano? Dito po minsan, may struggle din po tayo. Maganda yung promise ng Diyos, pero yung sitwasyon po natin ay parang malayo. Kaya mayroon pong question po dyan, paano ito mangyari? Yung sitwasyon ko sa family ko, yung asawa ko, yung anak ko, yung mismong ako, mahirap yung sitwasyon ko. Hanapin muna ang kanyang kahanin, ang kanyang katwiran, pawang lahat ng mga bagay na ito idadaktak sa inyo. Magandang promise. Pero pag bumalik po tayo sa reality, sa family, sa trabaho, sa bahay, parang malayo ang promise ng Diyos. Malabo. Paano matutupad po ito? So, si Abraham po, gumawa po siya ng isang sariling paraan. Kahit hindi sa asawa ko, si Sarah, siguro pwede, baka pwede sa pamagitan ng asawang aliping babae. Yun po yung takbo ng isip ni Abraham. Yung suggestion po ay galing kay Sarah. Dapat tumanggi si Abraham. Pero, so nakinig po si Abraham doon kay Sarah. Suggestion po ni Sarah. Pwede naman, galing sa inyo yung anak. Okay? So, doon po, ipinanganak si Ishmael sa pamagitan mula kay Hagar. Yung Hagar po ay alipin, babae. Ito, tapos, nung 100 years na, after 15 years pa, si Isaac ay ipinanganak, si Isaac. 2 anak ito. Okay? Si Ishmael ay galing sa aliping babae, si Isaac ay galing sa totoong asawa. Si Isaac po ay anak ng promise. Verse 23. So
Subalit ang mula sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman. Ang mula sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Okay? So, laman and pangako. Ito po yung keyword po dito. Si Ishmael mula sa, sa pamamagitan ng laman, flesh. Yung laman po dito ay maraming meaning. Yung sariling isip, yung mga sariling katuwiran, sariling paraan, mga mabuting gawa. Okay. Yun po yung meaning ng laman. Mga katuwiran ng tao. Mga religion. Ginagawa ng maraming tao sa mga religion. Dapat magsikap ka, ganito, dapat gawin mo ito, dapat wag mong gawin ito. Okay. Dapat gumawa ka ng mabuti para makapunta ka sa langit. Dapat ganito ka para makapunta ka sa langit. Maraming mga batas, mga obligation, bawal, katuwiran ng tao. Yung sariling isip, yun po yung laman. Pero sa kabila po, promise, pangako ng Diyos. Yung promise po ay galing sa Diyos. Katuwiran ng Diyos. Ito po yung biyaya, ito po yung kahabagan ng Diyos. Ang Diyos ay gumawa ng paraan. Siya po yung nangako, ang Diyos po ay nangako, nagbigay ng promise, siya po yung tumupad. Ang kailangan po natin gawin ay pananampalataya. Repentance, repent and believe in the gospel. So, nung binanggit po ni Abraham po tungkol sa itong dalawang anak, so, kinuha po niya isang Bible verse from Old Testament. Verse 27. Sapagkat nasusulat, mag-alala ka, ikaw na baok. Ikaw na hindi nanganganak, bigla kang umawit at sumigaw. Ikaw na hindi nakakaranas ng sakit sa panganak, sapagkat mas marami pa ang mga anak ng pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa. Saan galing po itong verse? So, Isaiah chapter 54, verse 1. Kinuha po ni Abraham isang verse from Old Testament. The same verse. Okay. Mas marami pa ang mga anak ng pinababayaan. Okay? Kaysa mga anak ng may asawa. Kung may asawa, siyempre mas maraming anak. Pero, bakit po yung mga anak ng pinabayaan, anak ng baog o pinabayaan, itinakwil, nakalimutan, ay mas marami kaysa mga anak na may asawa? Okay. Ito po, sabi ng Diyos, ang lumalang sa iyo ay inyong asawa. My maker, my creator is my husband. Okay. Kung meron po tayong kasamang Diyos, okay, kahit mahirap yung sitwasyon po natin, magtatagumpay po tayo. So, mas maraming anak kaysa mga may asawa. Yung asawa po ay magandang sitwasyon po nila, may asawa na sila. Ako, wala. Pinababayaan ako ng tao, o kinalimutan ako ng ibang tao, itinakil po ako ng mga tao, pero mas marami yung anak ko kaysa mga may asawa. Yun po yung promise ng Diyos. Kaya 28, kayo mga kapatid tulad ni Isaac ay mga anak ng pangako. Verse 31, kaya mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. Okay. Tayo po ay anak ng promise. Ibig sabihin, naligtas po tayo, hindi sa pamamagitan ng katuwiran ng tao, o good works, o mga paraan ng tao, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng Diyos, biyaya ng Diyos. By grace, naligtas ako, anak ako ng promise. Okay.
babaeng malaya. Si Sarah po ito, babaeng malaya. Chapter 5, verse 1, para sa kalayaan, pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magpakatatak kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. So, yung alipin po ay takot. Yung mga alipin po ay takot. Sabi ng Diyos, hindi na kayo takot. Kaya huwag kayo pasakop muli sa pamatok ng pagkaalipin. Malaya ka na. Pinalayas ka ng Diyos. Pinalayas ka ng Diyos. Pero ito po yung mga sabi po ng Biblia. Verse 13, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Subalit, huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. So, malaya na tayo. Tama po? Malaya na. Pinalayas po tayo ng Diyos. Okay? Wala nang takot sa parusa ng Diyos. Okay? Wala nang takot sa yung kapahamakan sa impyerno. Malaya na. Pero bakit? So, naglilingkod po tayo sa mga kapatiran o naglilingkod sa Panginoon dahil sa pag-ibig. Alipin po tayo ng pag-ibig. Kaya dapat maging alipin tayo sa isa't isa, bawat isa sa mga kapatiran. So, balik po tayo sa Juan chapter 4. So, Juan chapter 4. So, nung nalaman po ng Samaritana si Jesus ay hindi ordinaryong tao. Okay? So, doon po, inilabas po niya isang mahalagang tanong. Verse 19 po. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Hindi ka ordinaryong tao. Isang propeta ka. Sumamba, ito po yung tanong, sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito. Uni, sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. So, ito po yung tanong po ng babae. Saan dapat sumamba sa Diyos? Sa bundok na ito o sa Jerusalem? Sinasabi po ninyo, dapat doon sa Jerusalem sumamba sa Diyos. Pero, yung mga ninuno namin ay dito sa bundok na ito. Anong bundok ito? Itong bundok ay Gerizim na mountain. So, may story po dito sa Lumang Tipan. So, yung tanong po ng itong babae, yung mga lugar, saan dapat? Okay, saan? Lugar. Dapat sumamba sa Diyos. Jerusalem o bundok ng ito, yung Gerizim. Ang sagot po ng Diyos ay sagot po ni Jesus, verse 23. Subalit dumarating ang oras ay ngayon nga na sasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang ganyang mga sumasamba sa Kanya. So verse 24, basahin po natin. Ang Diyos ay Espiritu at mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Okay.
So ito po yung sagot po ni Jesus. Ano po yung kailangan po natin sa pagsamba? Espiritu at katotohanan. Holy Spirit and truth. So, Diyos ay Espiritu. God is Spirit. Ito po yung madalas po nakikita natin sa Bible seminar. God is Spirit. It is image, yung larawan ng Diyos. God is Spirit. So, sa ating pagsamba sa Diyos ay dapat sa Espiritu at katotohanan. Yung katotohanan po ay ayon po sa Biblia. Hindi po pwede ayon sa ating mga sariling tradisyon, hindi po ayon sa mga isip ng tao o paraan ng tao o tradisyon. Hindi pwede. Dapat ayon sa katotohanan at Espiritu. Yung lugar, yung focus po ng mga tao saan? Dito o dito? Pero yung focus po ng Diyos ay dapat sa Espiritu at katotohanan. Yung pinaka-conclusion po ng counseling ni Jesus ay ito, verse 25, sinabi ng babae sa kanya, nalalaman ko na darating ang Mesiya na tinatawag na Kristo, pagdating niya, ipahahayak niya sa amin ang lahat ng bagay. 26, sinasabi sa kanya ni Jesus, ako ngayon. Ito po yung conclusion. Ako ngayon yung hinahanap mo, hinihintay mo. Sino po yung hinihintay ng babae? Mesiya. Mesiya, tinatawag na Kristo. Pero hindi po niya alam, yung kanyang kinausap ay Mesiya pala. Kaya sabi ni Jesus, ako ngayon na kumakausap sa iyo. Nakita mo na yung Mesiya. Ako ang Mesiya. Ako ang Kristo. Ako ang tagapagligtas. Nagulat po yung babaeng ito. Nagulat. Pumunta po siya dito upang umigip ng tubig. Sa tanghalian, sa init, pero nahiya po siya sa mga ibang Hudyo. Kaya sa tanghalian, pumunta po siya dito upang umigip, pagod, hirap. So doon po nakita po ni Kristo. Okay. Sabi niya, ako nga yun. Ako. Sa lahat po ng mga kapatiran dito, meron din po tayong ganitong testimony. Okay? Meron din po tayong salvation testimony. Okay? Na doon po sinabi ni Jesus sa atin, anong sinabi niya sa atin? Ako ang yun. Ako ang namatay para sa iyo. Ako ang, yung dugo ko ay dumanak para sa iyo. Okay? Dumating ako para sa iyo. Nakita po ba ninyo si Jesucristo? Nakilala po ba ninyo si Jesucristo? So, yun po yung ating salvation testimony. Noong naunawan po natin ang Ebanghelyo, na si Jesus ay namatay para sa akin. Mesiya po yan, Mesiya. Yung Kristo ay Savior, Kristo. Lahat ng kasalanan ko ay napatawad na sa pamagitan ng kanyang sakripisyo, sa kanyang dugo. Yun po yung sandali na sinabi ni Jesus sa atin, ako ang Kristo. Okay. So, nung na-save din po ako sa summer retreat, 1987, nung 15 years po ako. So, hindi ko makalimutan yung session. Yung, mayroon din po yung morning session. Okay? Habang nakinig po ako ng ibang gospel session, so, yung pastor po ay sumigaw. So, it is finished. Sumigaw po siya, it is finished. Okay? So, doon ko po naliwanagan, so, tapos na pala. Okay? Lahat ng kasalanan ko ay natubos na,
nabayaran na, napatawad na, ligtas na ako. Okay. Tumingin po ako sa cross, nakita ko po si Jesus Cristo doon. Lahat po tayo ay meron pong ganung sandali na nakilala natin si Jesus Cristo. So John chapter 17 verse 3, sabi po doon, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay as si Jesus Cristo na inyong sinugo. Ano po yung eternal life? Yung salvation po ay yung relation po sa Diyos, relation po natin, yung pagkakilala po natin sa Diyos. Hindi po yung knowledge. Yung salvation po hindi knowledge, relation po natin, personal experience. Kilala ko ang Diyos na tunay, na isang Diyos na tunay. Siya po yung lumikha sa mundong ito, Creator. Kilala ko si Jesus Christ na sinugo ng Diyos. Isinugo ng Diyos si Jesus sa sanlibutan upang ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay na walang hanggan. So verse 26 po, dito po naliwanagan po si yung babaeng ito. Ako nga. Iyon. After that, verse 28, anong ginawa ng babaeng ito? 28, kaya iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao, hali kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kay ang Kristo. So, nung sinabi ni Jesus sa babaeng ito, so iniwan po niya yung kanyang banga ng tubig. Ano po yung banga ng tubig? Yung mga lalagyan ng tubig, di ba? Iniwan. Sa una, yun po yung purpose. Yun po yung mahalaga. Pumunta siya dito upang umigip. Kung walang banga ng tubig, paano makukuha yung tubig? Okay. Pero iniwanan niya dahil hindi na mahalaga yun. Tumakbo siya, pumunta sa lungsod at sinabi, okay, hali kayo, tingnan ninyo dito. Tingnan ninyo isang taong ito. So, ito po yung sa English, come and see. Come and see. Hali kayo, tingnan ninyo, come and see. Ganito po yung invitation po natin sa mga tao sa Bible Seminar, di ba? Ganito po yung invitation po natin sa mga tao. Come and see. Hali kayo, tingnan nyo yung taong ito. Hali kayo, tingnan po ninyo kung ano ang ginawa ni Jesus sa atin. Kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Come and see. Ito po yung evangelism. Kapag isang tao ay ligtas na, ito po ay mangyayari. Come and see. Nagulat po siya. Alam ng itong tao lahat ng ginawa ko dati. Kristo ba siya? So, 30, lumabas sila sa lungsod at pumunta sa kanya. Kaya maraming tao po ay pumunta kay Jesus at nakinig at naligtas. Sabi po doon sa verse 39, at marami sa mga Samaritano sa lungsod na yon ang sumampalataya sa kanya dahil sa sinabi ng babae na nagpatotoo, sinabi niya sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kaya nang dumating sa kanya ang mga Samaritano, nakiusap sila sa kanya na manatili sa kanila at siya ay nanatili doon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. Sinabi nila sa babae, ngayon ay sumampalataya kami hindi dahil sa inyong sinabi, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalalaman namin ito nga ang tagapagligtas ng salibutan. Okay. Maraming Samaritano po ay na-save.
Maraming Samaritano po ay lumapit kay Jesus, nakinig po sila at naligtas. 2 days. 2 araw pa na natili siya doon. Ito po yung purpose. Okay. Isang Samaritana, babae. So, kinaunseling po ni Jesus. Sa una, ano po yung topic? Tubig. Okay? Nahirapan ka sa pag-igip ng tubig. Okay? Ibibigay ko sa iyo yung tubig na once na uminom, hindi mauhaw. Pero hindi po niya naintindihan. Kaya binago po ni Jesus yung topic. Tawagin mo yung asawa mo. Wala akong asawa. 5 yung asawa mo. Doon po nagulat po yung babae. Alam niya lahat ng buhay ko. Tapos, nung nagtanong po siya tungkol sa mga pagsamba sa Diyos, saan dapat? Sa bundok na ito o sa Jerusalem? Yung sagot po ni Jesus, okay, sa Espiritu at katotohanan dapat sumamba sa Diyos. God is Spirit. Sabi ng babae, hinihintay namin yung mga Mesiya at Kristo. Pagdating po niya, malalaman po namin ang lahat. Sabi ni Jesus, ako ngayon. Okay. Ang kinausap mo ngayon ay Kristo. Okay. Doon po siya naligtas at sumigaw po siya sa mga tagabayan. Kababayan, hali kayo. Maraming Samaritano ay nakinig at naligtas. Sinabi po nila sa babae, ngayon, sumampalataya kami, hindi dahil sa inyong sinabi. So, ginamit po siya ng Diyos para makinig po sila. Pero yung pananampalataya ay saan galing? Paano po sila naligtas? Dahil sila mismo ay nakarinig. Sila mismo nakarinig. Nakinig po sila, tapos nalaman po nila. Ito po yung matapang na testimony. So, John chapter 1 verse 39. John chapter 1 verse 39. Po, narinig siya ng 2 alagad na nagsalita nito. Sila ay sumunod kay Jesus. Paglingon ni Jesus at nakita silang sumusunod at sinabi niya sa kanila, ano ang inyong hinahanap? Sinabi nila sa kanya, Rabbi, at kung isasalin ang kahulugan ay guro, saan ka nakatira? 39, sinabi niya sa kanila, halik kayo at tingnan ninyo. Pumunta nga sila at nakita kung saan siya nakatira at sila ay nanatiling kasama niya ng araw na iyon. Noong ang oras ay ika-10. Yung 2 alagad, ito po ay sumunod kay Jesus. So, na-evangelize po ng John the Baptist. So, sinabi po ni Jesus sa kanila, halik kayo at tingnan ninyo. Halik kayo at tingnan ninyo. So, come and see. The same chapter, verse 45, verse 45, si Felipe nga ay taga Bethsaida sa lungsod nina Andres at Pedro. Nagtagpuan ni Felipe si Nathanael at sinabi sa kanila, natagpuan namin yung isinulat mo Moises sa kautusan. At ganoon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Sinabi sa kanya ni Nathanael,
meron bang mabuting bagay na maaari manggaling sa Nazaret? Sinabi sa kanya ni Felipe, halika at tingnan mo. Come and see. So ito po yung very strong invitation message, yung come and see. Kung meron po tayong assurance, yung come and see, very simple, short message, pero hindi po ito madaling lumabas sa ating bibig kung wala po tayong assurance. Katulad po ng itong Samaritana, so may personal experience and assurance. Ito nga, si Kristo na hinihintay namin. Hinihintay namin. Kapag natagpuan po natin yung mahalagang bagay, kung natagpuan po natin yung mahalagang bagay, ano po yung mga unang isip? Gusto po natin i-share ito. I-share. Come and see. Kaya sa itong unang Bible seminar, ang unang summary po ay natapos po. Salamat po sa mga sacrifice ng mga kapatiran, sa mga store, saka ibang mga gawain, ministry, sa cooking, sa church school, sa marshal, saka yung mga facility po dito. Kaya puyat po, yung pagod puyat. Kaya sa first batch po, medyo mahina po tayo sa ating evangelism. Pero itong second batch po, ay mag-focus po tayo sa evangelism. So Holy Week, kaya wala pong pasok sa second batch, kaya magandang chance po ito na imbitahan po natin mas maraming mga kaluluwa na minamahal po natin. So kahit kulang po yung latching dito sa retreat center, pero may advantage po tayo na home ground advantage, malapit po tayo dito. Kaya pwede po mag-uwi yan. Kaya kahit kulang po yung latching po dito, ay magsikap po natin. Sikapin po natin yung mga sa ating invitation. Kaya lalo yung mga high school, mga college, yung mga estudyante, wala pong pasok sila. Kaya so last week, dalawang recollection na imbitahan po natin silang lahat sa summer retreat. Tapos next week po, meron din pong isang schedule ng recollection. Kaya yung sana po do our best. So magsika po tayo para maimbitahan po yung mga kaluluwa sa second batch ng summer retreat. So ano ang sasabihin po natin? Come and see. Come and see. Kung makinig po sila, sasampalataya po sila. Kung walang hearing, so walang faith. So last verse po natin, Roma chapter 10. Roma chapter 10 verse 14. So mula 13 po, babasahin ko po, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Unit, paano nga sila tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makinig kung walang mangaral? Paano sila mangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. Verse 17, basahin po natin, 3, 2, 1.
Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Maganda po yung mga paa ng mga magdadala ng mabuting balita. Yung paa, anong ibig sabihin? Action po ito, action. Paa, hindi po bibig, action. So, bumibisit po tayo sa mga naliligaw na kaluluwa. Okay. Tapos, ma-encourage po natin sila sa itong darating na second batch ng summer retreat. So, let's pray. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe na ipinakaloob niyo po sa amin. Tulungan niyo kami sa aming pag-iimbita sa mga naliligaw na kaluluwa sa second batch ng summer retreat. Kung walang tulong at gabay, wala kaming magagawa. Sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Gamitin niyo po ang lahat ng mga kapatiran dito upang maipaabot sa mga naliligaw na kaluluwa ang magandang balitang ito. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.